Diyan, matitest talaga kayo kung ano ang pakiramdam ng wala. Wala ka ng hawak, kundi ang Diyos lamang. Amen. May napansin ng lingkod. Bakit para nagwagwapuhan ang mga anak niyang siyempre, gwapo lalaki. Para nagwagwapuhan ang mga kabinataan dito. Si Brian, si Bernard, si Gilbert. Purihin ang Diyos! Improving! Tunay nga kinakasiya sila ng Espiritu ng Diyos. At sa kaunting pitik ng lingkod, abang lingkod, ng karunungan ay binigay ng Diyos. Ayos sila ngayon. Amen. Ayos sila ngayon! Amen. Purihin natin lagi ang Diyos sa lahat ng pagkakataon, hindi lamang kung tayo ay tatanggap ng biyayaan. Ang pagpupuri ay sa lahat ng panahon. Pagising sa umaga, itaas ang kamay, palakpak sa Diyos, purihin ka, Jesus. Amen. At makikita ng kaawayan, manghihina agad ang demonyo kapag nakita nakataas ang kamay mo at pumapalakpak ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Walang anumang bagay na makakapagpahiwalay sa relasyon ng tao sa Diyos. Amen. Tama yung sinabi ni Brother Berting, kilalanin mo ang kapatid mo dito sa gawain. At kapag nasa labas ka at nasa lubong mo, purihin ang Diyos, kapatid, kumusta ka? Kung ayaw mong mag-kiss sapagkat ang ipawis, shake hands ay enough na. At kapag nagkita kayo sa labas, masaya kaya kayo? Amen. Dapat masaya kayo sapagkat ang nakita mo ay kapatid mo sa pananampalataya. Amen. Subalit kung kayo ay narito at di kayo magbabago, eh, hindi nga kayo makakabati sa kapatid mo sa labas. Magtatago kayo sapagkat, baka malaman niya, kung saan ako galing, dumaan ako sa beer house, isusumbong ako kay misis, Kahit hindi kayo sumbong, alam ng Diyos yan. Amen. Eh, huwag ka ng tago. Ito po pinasasabi ng Holy Spirit. May tatawagin tao. Yung tao na yon, magkukwento. Ang nagkukwento niya, ay kababalaghan. Sino ba dito ang ayaw sa kababalaghan? Lahat ay gusto kababalaghan, Francis. Magandang tanghali sa lahat. Sa akin, first of all, siyempre, sabihin ko papuri kay Yahweh. Amen. Kasi, hindi na naman ako nalalayo dun sa iba na nagkaroon ng pangalawang buhay. Meron pa ang pangatlo. Yung una, sa akin, aksidente, na natrasan ako ng sasakyan, ayun, isang tao, siguro naman nakikita niyo yung size ko, di ba? Fortuner. Gano'ng kalaki ang Fortuner? Mas malaki pa sa akin. Hindi mo may halin tulad sa isang kariton lang na babangga sa'yo sa bisikleta. Di ba? Ayun, andun yung mama ko, andun yung iba kong kapatid, si tita. Ayun, bubuksan ko yung gate. Pero, hindi ko alam kung bakit biglang umatras yung sasakyan. Ako yung nandun ako sa gate, syempre, ako yung tatamaan, walang iba. Tapos, yung pagpagsak sa akin ng dito na ng Fortuner, ng sasakyan mismo,
parang walang nangyari. Yung gate kasi nakalak, hindi ko pa siya nabubuksan, ipapasok pa lang yung susi doon sa kandado mismo. And then what? Ay yun nangyari, bubukas yung gate na walang ano-ano, hindi ko pa napapasok yung susi, hindi ko alam kung paano nabuksan yung kandado eh. Tinamaan ako sa likod, syempre tao ka, masasaktan ka, pero andun yung way na wala ka nang marinig, pero nakakakita ka malabo, kasi naipit ka nga naman eh. Pero, ang galing, sobrang galing, binigyan ako ng panibagong chance ni Yahweh. Tapos, andun yung way na hawak ako ng mama ko, andun sila tita Sol, sila tita Arlene. Nagpapasalamat po ako sa likod kasi siya yung umihip sa akin. Alam ko galing kay Yahweh yun. Kamay ni Yahweh yung binigay niya sa akin na binalik yung ulirat ko na yung malay ko na mawawala na. Babagsak na. Pero, ayun, isang hihip lang sa akin, bumalik lahat. Tapos yun, oo, masakit eh. Siyempre, sa likod. Pero, binigyan niya pa rin ako ng way kung anong gagawin ko. Huwag ka muna maligo kasi yun nga, makakasama. Sinunod ko, ayun. Tignan niyo naman. Amen. Diba? Napakabuti at napakabait ni Yahweh kung tapat ka sa Kanya at kung susunod ka sa Kanya. Ayun. Oo, sinasabi ko rin na makasalanan ako. Hindi lang sa pamilya ko, kila tito, kila tita, kila mama. Sa samahan din na to, nagkakaroon din ako ng mga kasalanan. Pero inaamin ko yun at nagpapakababa ako ngayon sa harapan ni Yahweh sa pinakamababang posisyon. Sinababa ko po yung sarili ko. Nagpapasalamat po ako kasi yung himala, yung mismong nangyari sa amin na pagbabago, hindi lang sa akin, sa loob ng pamilyang to, hindi lang sa pamilyang to, mismo sa relatives, sa mga kasama namin sa buhay, kahit na yung ilan, wala, yung ilan kontra, yung ilan ayaw, yung ilan naghihintay pa ng himala para sumama rin sila. Pero, tawa lang, Diyos ang umaaya sa'yo, hindi ba pwedeng ayun, pumunta ka, gawin mo. Kasi, ang tao kasi ganito eh. Hindi siya maniniwala kung walang himala sa buhay niya. Pero isipin naman natin, yung gigising ka sa umaga, may panibago ang buhay, napaka isang malaking himala para sa tao ang magising sa loob ng isang araw. Kaya, yun. Nagkaroon din ako ng pagkakamali ulit. Pero, sa sobrang talagang kabutihan ng kalooban ni Yahweh, andito talaga ako, sa harapan niya nagsasalita. Nagpapasalamat po ako dun. Amen. Kaya, sa akin, bilang isang binata, isang tao, at isang tao sumusunod din kay Yahweh. Tapos na yung graduation ng susundan naming batch. Kami na yung susunod. Malapit na rin akong umalis. Yun. Tapos, yung sinabi sa akin ni Yahweh na task ko, pag nakalis na ako, syempre gagawin ko yun. Tapos yung sa tights ko, dire-diretso yun. May offering pa. Hindi alam pa syempre. Yun yung ano eh. Yun yung pinaka-way para makapagbalik ako kay Yahweh, di ba? Yun yung magiging way para ingatan niya ako. Kasi na ako, pamilya ko rin mismo. Ayaw ko mapahaba ang pamilya ko. Mahal ko ang pamilya ko. Mahal ko si Yahweh. Kaya, masasabi ko na, yun. Maraming salamat, papurihan natin si Yahweh. Siya lang yung babatayin na pinag walang iba. Maraming salamat po. Bakit si Francis ang tinawag? Hindi lingid sa lahat sa mga dati na dito na siya ay naparusahan, pinagsuot siya ng basahan para matuto siya magkaroon ng mababang kalooban. Amen. So tayo ay dadaan doon sa ganong sitwasyon na ibababa natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos para tayo ay kalugdan ng Diyos. Amen.
So, hindi siya pinabayaan ng Diyos nung aksidente na yun ay nangyari, ano, sapagkat yung time na yun ay nagliligtas naman din kayo ng soul. So, yung time na yun ay nagliligtas ka ng soul ng kapatid mo. Okay? Kaya hindi ka pinabayaan ng Diyos. Amen. Kaya ang pipiliin natin dapat palagi para sa Diyos, ha? Sa lahat ng oras yan. Ha? Amen. So, ito po. Last na po na Sunday kay Brother Berting, ano po, ikaw po yung magtutok sa Sunday. After niyo po mag-talk, saka lang po ako papasok. Basta magpe-prepare po kayo para kay God. Pasasalamat po yun sa lahat ng bagay na ginawa sa buhay niyo, sa pamilya niyo, at sa gawain ito, sapagkat pamilya niyo rin po ang may-ari ng tahanan ito, kay Brother Billy. So, pasasalamat po ang sharing niyo sa Sunday, na dapat po ay malaman ng lahat ng tao na dapat talaga tayo magbalik ng pasasalamat sa Diyos sa lahat ng oras. Amen.